Rosalie, bakit nasabi ni Congressman Tiangco na hindi pwedeng gamitin ni Zaldico itong mga sinasabing death threats sa kanya para hindi siya umuwi ng Pilipinas? Ella, huwag paikuti ng mga Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Kilalang kritiko ng nagbitiw sa pwestong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na dati ring House Appropriations Panel Chairperson. Ayon kay Representative Tiangco, hindi maaaring gawing depensa na may banta sa buhay si Ko kaya hindi makauwi ng Pilipinas. Ayon kasi sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, may seryosong banta umano sa buhay ni Ko at natatakot ng umuwi ng bansa dahil sa matinding galit ng publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Tiangco. Alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Dagdag pa nito, walang legal na batayan ang sinasabi ng abogado ni Ko. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ng batas. Bunsod nito, muli itong umaapela sa Department of Foreign Affairs na kanselahin na ang passport ni Zaldico. Samantala, naniniwala naman si House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shel Jokno na dapat ilabas na ng Kamara ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni dating Congressman Ko. Gayon din ang lahat ng mga isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.